Ang totoo, hindi naman masamang mainggit. Yung inggit mo, gawin mong inspirasyon. Yung mga tinuturing kong kaibigan, hindi talaga kaibigan ang turing sa akin. Real talk, kasi hindi sila masaya sa magandang nangyayari sa buhay natin. May nagtanong about early pregnancy, paano kung mangyari kay Ina? Fighting, my love! Kain tayo to netizens. 엄마, Wait. Pogi you're so pogi. Wow. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel and this is my life in Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Diyan lang kayo. Prepare tayo ng breakfast ni Ijun. Si Ina nagsabi na hindi siya kakain today. Cream cheese pretzel. Ang breakfast ni Tuk today. Nagpagupit na si Ijun. Haba na ng buhok eh. Ano ba yan? Bye-bye, baby. Okay. Love you. Love you. I love you. Oh! Isa lang nakain ni Ijun na pretzel. Kain tayo sa netizens. Ano almusal niyo? Ako, ito na. May nagtanong about early pregnancy. Paano kung mangyari kay Ina? Wag naman, Lord. Matatanggap ba namin? Or ano yung gagawin namin? Ang totoo niya, nung nagka-boyfriend si Ina, yun yung worry ko. Kasi alam niyo na, yung mga kabataan ngayon, mapusok, gusto nilang i-try yung mga bagay na dapat hindi pa nila i-try. So, lagi namin nire-remind si Ina na maging responsable sa lahat ng actions and decisions na gagawin niya. Nagpapasalamat na lang kami kay Lord kasi very responsible naman si Ina. And buti na lang, wala na siyang boyfriend ngayon. Kung sakasakali man na mangyari yon, as a parent, madudurog talaga yung puso ko. Kasi, syempre, gusto ko magkaroon ng magandang kinabukasan ng mga anak ko. I'm sure si Alex din. And sobrang disappointment yon sa buong pamilya namin. Hindi ko din alam paano sasagutin kasi hindi ko naiisip na mangyayari sa mga anak ko. Kasi Ina is only 14, turning 15 this coming October. So, she's too young to be a mom. So, kung sakali na mangyari yon, ipapa-abort ba namin? Ako, hindi ko ipapa-abort. Pero I'm sure si Alex ipapa-abort niya yon. Hindi niya hayaang maging young mommy si Ina. Sigurado ako nun kasi napag-usapan na namin to ni Alex before eh. So yung sagot ko na lang kasi sigurado ako sa sagot ni Alex. Patawarin siya ni Lord. Pero kasi it's normal in Korea yung abortion. Pero hindi siya legal. Okay. Ang naisip ko na paraan is, sige, itutuloy yung pregnancy, pero hindi ko ipapangalan kay Ina. Ako and si Alex yung kikilalaning parents nung baby ni Ina. And then, isusupport pa rin namin si Ina sa pag-aaral niya hanggang sa makatapos siya. Masasaktan kaming mag-asawa kung mangyayari yon, pero
wala namang ibang iintindi and magbibigay ng chance sa nagkamaling anak kung di magulang lang din. Yun. Parang ang bigat kasi ayoko mangyari sa mga anak ko and kahit na kanino. So, para hindi mangyari yung ganong sitwasyon, please, tayong mga parents, gabayan natin ang ating mga anak, ipagdasal natin na palaging ituro ni Lord sa right path. Ayun, lagi natin kumustahin yung mga anak natin. And, yun, pasensya na. Pasensya na, hirap akong sagutin kasi hindi ko naiisip eh. And, ang totoo, ayoko talagang mangyari. Kahit naman sinong magulang, di ba? Ayun, sana nasagot. Si Ina ngayon, focus na talaga studies. We keep on asking her kung magbo-boyfriend pa siya ulit. Sabi niya, saka na, mami, saka na. Nag-aaral muna ako maigi. Another question. Later in life, halimbawa nakapag-settle down na si Ina and Ijun and they decided na ayaw nilang magkaroon ng anak. Matatanggap ba namin ni Alex? Yes, walang problema. Kahit gustong-gusto kong magkaapo ng madami and mag-alaga ng mga apo in the future. Kung ayaw ni Ina and Iju na mag-anak, tatanggapin namin yon kasi it's for them to decide. Buhay nila yon and hindi namin kailangang makialam sa decisions nila ng asawa nila in the future. So, okay lang kung anong gusto nila. Kung saan sila magiging masaya, komportable, tatanggapin namin. I'm sure pareho kami ni Alex ng sagot sa tanong na yan. Pero I have this feeling na magkakaroon ako ng apo kay Ina and Ijun. Malay nyo, to netizens, nagbablog pa ako. Sa future, ang content ko na, hindi na si Ina and Ijun, yung mga apo ko na. Ay nako, excited ako. Tapos, excited din ako na ipakita sa inyo na kinakasal si Ina and Ijun. Netizens, ang tagal na nating magkasama by that time. Grabe. Nagba-vlog pa rin pa kaya ako nun. Dami natin na pag-usapan. Naubos ko na yung tinapay ko. Ay, thank you, Lord. Maglilinis na ako to netizens. Diyan na kayo. Nakakaantok yung panahon. After service ang rice cooker kasi nasira na yung lock. Ito Ito. Natanggal na. Nabasag tong part na to. Papunta na ako sa Kuku Service Center. Paayos ko na yung rice cooker. Sana hindi masyadong mahal. In 300 meters, make a right turn. Okay, there, Kuku. 안녕하세요. 네. AS 받으려고요.
5,000 won. Uwi na tayo to netizens. Ang bilis ko lang. Thank you, Lord. Okay na. Mag-boil ako ng corn merienda. Para manamis-namis ang inyong mais, pwede kayo maglagay ng konting sugar. And i-balance natin ng konting salt. Takpan at pakuluin. Someone asked, alin ang mas magandang gamitin, induction or yung gas stove? Dito sa Korea, mura kasi ang kuryente. So, mas okay na gumamit ng induction. Pero kung nasa Pilipinas kayo, napakamahal ng kuryente, mag-gas stove na lang kayo. Mas mura ang gas, di ba, kaysa sa kuryente sa Pilipinas. Correct me if I'm wrong, ha? Ang kagandahan ng induction, madaling linisin and neat tignan. Nung bagong lipat kami dito, gas stove ang gamit. Kasama na yung gas stove nung binili namin ang unit. Nakabili ako ng induction ko nung nag-start na akong mag-earn from YouTube. Ito yung pinaka-regalo ko sa sarili ko. May share pala ako sa inyo to netizens. Baka ma-inspire din kayo. Ang totoo, hindi naman masamang mainggit sa positive way ha. Yung inggit mo, gawin mong inspirasyon. Bakit tayo naiinggit? Kasi may bagay tayo na wala pero meron yung iba. Kagaya na lang na tong induction. Si 10th floor and 8th floor ay naka-induction. So, sinasabihan nila ako noon before na magpalit ka na ng induction. Pero kasi, kino-consider ko yung budget kasi medyo mahal ang induction eh. So, finally, nung nakaipon ako ng pambili ng induction, bumili talaga ako. And alam nyo, yung inggit ko, ginawa kong inspirasyon and ginawa kong goal. Sabi ko, bibili talaga ako ng induction ko. And finally, induction ang ginagamit ko. Pero, wala na si 10th floor and 8th floor dito. Pero okay lang kasi yung inggit na yon nakatulong sa akin para mag-set ako ng goal and para matuto akong paghandaan yung bagay na gusto kong makuha para sa sarili ko. So, okay lang na mainggit. In a positive way, ha? I think luto na ang mais. Ay, masarap to. Alam nyo, may butter and yung cheese powder, no? Pero wala ako nung cheese powder. Ay, naku. Mainit pa. Thank you kay Omoni na laging nagbibigay ng pagkain sa amin. Sarap? Mainit pa to netizens. Di pa makain. Maya-maya magluluto na din ako ng dinner namin. 8 years na din kami dito sa apartment namin. Sa mga nagtatanong kung nagre-rent kami dito or sa amin na ang unit, sa amin na po ang unit. Nabili na namin siya 8 years ago. 8 years ago, na-realize ko na yung mga tinuturing kong kaibigan, hindi talaga kaibigan ang turing sa akin. Kasi alam nyo, habang may na-achieve tayo sa buhay or gumaganda yung buhay natin, mapapansin nyo, may mga kaibigan tayong nawawala. Real talk, kasi hindi sila masaya sa magandang nangyayari sa buhay
natin. So, nung una, nalungkot ako. Kasi dinamdam ko talaga yon. And then, when I started vlogging, tanging sinema lang ang unang-unang kaibigan ko na nag-support sa akin. Parang hindi ako mabubusog sa ginagawa ko. Kain tayo to netizens. Yan, pwede ko nang kainin. Kanina pa ako kumakain. Tapon ng basura. Bibili ako ng Coke na gagamitin ko sa pagluluto ng whole chicken. Siyempre, nag-knit ako kasi medyo plunging yung neckline ng suot ko. Sadyang conservative and caring si Ijun. Ganun ako kamahal ng aking tukimukituk. Parang for me, hindi naman revealing, but for him, para na ako masyado nagpapakita ng skin. Okay, nakabili na ako. For our dinner, magluluto ako nung seasoned whole chicken. I'm going to cook our dinner na. So, ito yung whole chicken. Prepare ko lang yung ingredients. Ginger. Frozen ang aking ginger. Then, ito yung lemongrass. Okay. Herb salt ang gamit ko. Lagyan natin ng sibuyas. Ginger. Wala akong whole garlic. So, minced garlic na lang. And yung lemongrass. Sana pumasok. Ito lang yung lemongrass na available. Ito lang yung stick na pwede ko magamit. Pwede na to. Paano ko ba siya? Okay. Para lang siyang i-stitch. Okay naman pala, oh. Ayan, oh. Kailangan lang talaga nakasara. Isa pa kaya? Isara ko pa? Sige, sara ko pa nga. Isa pa. Parang tinahiin, no? Oh, diba? Not bad. Okay na, okay na. Ang kuyot ng chicken, oh. Tuwan-tuwa, eh. Okay. Anyway, magigisa na tayo. We have to fry muna yung chicken. Okay. May nagtanong, ako lang ba ang nagde-decide ng uulamin namin or do I ask my family kung may gusto silang ulamin? Ang totoo niyan, tinatanong ko din sila kung may request sila na ulam. Hindi naman pwede yung gusto ko lang. Ang mga kids may cravings, so kung ano yung gusto nila, yun yung hinahanda ko. Pwede na nating ilagay ang chicken. Tuwan-tuwa ako sa manok. Wait. Hintayin lang natin mag-golden brown ang chicken. Ano ulam nyo? Set aside. Magigisa na tayo ng onion, garlic, ginger, and lemongrass. Pwede na nating ibalik ang chicken. Maglagay tayo ng 3 cups of Coca-Cola. 1, 2, 3. Then 3 tablespoons ng oyster sauce. And 2 tablespoons ng soy sauce. Maglalagay ako ng chicken cube. Let's simmer for 20 minutes. Medium heat. Masyadong mataba yung manok.
Ang tahimik ng bahay to netizens, wala pa ang mga kids. Si Ijun, kapag wala yung hearing device niya, hindi po siya nakakarinig. And tinatanggal namin yon kapag matutulog na siya kasi uncomfortable pag merong nakakabit sa ulo niya. Sana nasagot yung tanong. Baliktarin natin. Wait. Ay, okay, nice. Okay. Medyo matagal maluto yung chicken. Kailangan palambutin ng bonggang-bongga. Kasing bongga natin to netizens. Speaking of bongga, wala lang. Gusto ko lang mag-thank you sa inyo for always reminding me and telling me na deadmahin ang mga negative comments. So from now on, mga positive na lang talaga yung i-entertain ko. So mag-start ako ngayon. Maraming salamat to netizens sa nakaka-appreciate ng beauty ko. Kasi maraming nagsasabi sa inyo, blooming and nag-glow ako lately. Nagtatanong kayo anong secret. Wala naman talagang secret. Self-love and self-care lang talaga. And masaya ako kasi sa lahat ng ginagawa ko sa buhay ko, lalong-lalo na yung pag-aalaga ko sa pamilya ko. Yun siguro yung pinaka-sekreto ko. Yung punong-puno ng pagmamahal, yung puso ko. And I always try to be good, kind, and understanding. Yun lang to netizens. Mag-play tayo ng music. Naiinip na ako to netizens. Dancing Queen. Napaghahalata yung edad, ano? You can dance, you can dive, having a time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dance. Mali pala. Digging the dancing queen. Sobrang favorite ko yung movie ni Meryl Streep na Mamma Mia. Paulit-ulit ko yung pinapanood. Kasi ano siya parang musical. Ang gaganda ng mga kanta dun. Narinig ko na si Mokitok-Kitok. Ay! How are you, Mito? Ay, naku! Ashiku? Araso. Nag-request siya nung pretzels. Favorite nila magkapatid yon kaya nag-order ako. Ay, si Ina is here also. Hi, my baby! You're home? Oh. Oy! You're so tired, my baby ko? How are you today? Tired talaga. Oh, tired. Paulit-ulit si Mami. Wait lang. Bumili daw siya ng merienda niya sa convenience store. Ay, gagawa ng homework si Mokitok. Sige na, homework na. Hi, Ting! Hi, Ting, my love! Parang luto na. Ay, ayaw Ay! Yan. Luto na to. Papainat ko na lang ulit mamaya. Manon jud sana. 아 부족해. 아니, tinakpan ko yung dibdib ko, magagalit to 얼마 필요해? 2,000원. 아니, 아까 1,000원이라며. 왜 또 2,000원이야? 아니. 1,500원 추가하면은 더 좋은 거 살 수 있거든. Kiss mommy muna, Kiss mommy na. Lagi ka ng ganyan. Kiss mommy na. Ay, 아니야. I love you, my too. Ay, so I love you. I love you. 알았어. Alex is already home. Hi. So this is our dinner.
Mukhang okay naman yung chicken. Side dishes. Nag-shower na ako. Antok and gutom na ako to, netizens. Si Alex lumabas pa para mag-bike. Naliligo ngayon. Ang aga ko nagluto, diba? Pero late pa rin kami kakain tonight. Time check, 8:30 na. Kain tayo to, netizens. Okay, luto naman. Mukhang masarap. Ay. Okay lang, masarap yan. Parang lasang andox. Sakto daw ang lasa. In fairness, masarap. Mag-cola ako. Konti lang. Oh, ang tagal ko din nag-soft drinks. Parang ganito yung future namin ni Alex pag lumaki na si Ina and Asian and may sarili na silang buhay. Kaming dalawa na lang. 나 자꾸 다이어트 하려고 하는데 살이 안 빠져. 우리 엄마랑. Gusto niya mag-lose ng weight pero handa ako ng pagkain. Para na daw ako si Omoni. Prepare ng pagkain. Hintayin natin si Ina and Ijo to netizens. Sala kayo. 엄마. Wait. You look so mushy, so the two of you. Pogi, you're so pogi. Wow. Nina is home. Tired, baby ko. So tired naman. Bye-bye na. Say goodnight.